Yuji ay isang tipikal na office worker sa Japan, na tila isang alila na ng kumpanya dahil halos ibuhos na niya ang lahat ng oras niya sa pagtatrabaho. Subalit nagbago ang lahat ng ito nang magising siya sa isang kakaibang mundo kasama ang mga slime, at naging ganap na pinakamalakas na sage at monster tamer. Nagsimula ang kanyang kwento sa paghahunting ng isang halimaw, at dahil siya ay isang monster tamer inutusan niyang rumesbak ang kaibigan niyang slime upang puksain ang halimaw. Sa lungsod ng Fastan, ang adventurer na si Gale ay nagbahagi ng kwento tungkol sa slime na kayang bumuga ng apoy, subalit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kasamahan. Hanggang sa dumating na si Yuji at kasama ang kanyang slime, sinabi niya sa receptionist na si Lily na tapos na ang kanyang quest, at nagulat ang lahat ng iniluwa ni Sura ang napakaraming mga dried flowers. Agad na tinawag ni Lily ang branch manager na si Aegis, sinabi nito na bibilhin niya ang lahat ng bulaklak na galing kay Yuji, ngunit biglang dumating ang isang adventurer at nagulat na may mga namataang usok sa kagubatan, at pinaniniwalaan niyang dahil ito sa pagsalakay ng mga halimaw. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap ni Yuji sa kanyang mga slime na nasa gubat, nalaman niya ang mga grupo ng mga halimaw kung saan ito magmumula. Inatasan ni Aegis ang mga adventurer at mamamayan na lumikas na sa bayan, subalit iminungkahi ni Yuji na gamitin ang Dragon Bone upang makalikha ng apoy na pipigil sa mga sasalakay na halimaw. Bagamat ang bawat isa ay may pag-aalinlangan sa sinasabi ni Yuji, lumapit pa din si Gale at tinitigan si Sura, at sinabi sa lahat na makakaasa sila sa pinaplano ni Yuji. Bago lumubog ang araw, ang lahat ay abala na sa paghahanda para sa pagsalakay ng mga halimaw. Si Yuji naman ay nakipag-ugnayan kay Proud Wolf upang kamustahin ang sitwasyon sa kagubatan. Nang makarating na si Yuji sa kanyang pwesto, nagsimula na ring pigilan nila Gale ang unang bugso ng mga halimaw, at saka pinakain ni Yuji ang Dragon Bone kay Sura. Ginamit ni Yuji ang kanyang spell recreation upang simulan na ang kanyang pagsusuri. Nakausap naman niya si Dryad at may nakita itong kahina-hinalang tao. Natuklasan nila na ang lalaking ito ay naghuhulag ng pulang bato at dito niya tinatawag ang mga halimaw, kaya naman iminungkahi ni Yuji kay Dryad na may teleport ang mga slime, at saka hinuli ang kahina-hinalang lalaki, at agad na naidispel niya ang sumpa sa pulang bato. Dahil wala nang magawa ang lalaki nagpakamatay ito gamit ang lason, samantalang si Proud Wolf ay nakarating na sa unahan ng bayan, kaya naman inutusan ito ni Yuji na tulungan siyang maipadala ang mga slime sa grupo ni Gale, nang sa ganun ay matulungan nila ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Gumamit si Yuji ng transfer spell upang ipadala ang mga slime, at nang matalo nila ang mga halimaw lalong lumakas ang pananalig ni Gale kay Yuji. Binabalak ni Yuji na gumawa ng isang barrier spell upang proteksyon nila sa gagawin niyang Dragon Fire. Ipinagutos niya kay Lily na sabihin kay Aegis na palikasin ang lahat pabalik sa bayan. Agad na inutos ni Aegis na pumasok na ang lahat sa bayan, subalit si Gale at Rezen ay nakaharap ng isang higanteng halimaw. Sa kabutihang palad dumating si Proud Wolf at inatake ito at saka dinala ang dalawa papasok ng bayan. Wala nang inaksayang panahon si Yuji at agad na nagcast ng spell barrier sa buong bayan ng Fastan, at saka ginamit niya ang napakalakas na apoy na halos tumupok sa lahat ng halimaw sa labas. Hindi makapaniwala ang lahat na magagawa ito ng isang monster tamer lamang, habang si Yuji naman ay nakatanggap ng ulat na mayroon pa ring mga halimaw na natitira. Kahit na halos maubos na ang kanyang mana, nagtayo pa din si Yuji ng spell barrier at sinumulang lipulin ang mga natitira pang mga halimaw. Sa pagkaubos ng mana ni Yuji nawalan siya ng malay, at nagising siya sa isang silid kasama si Lily. Sa kabilang dako, si Aegis ay nag-iimbestiga kung saan nasawi ang salarin kanina, habang si Yuji naman ay hinainan ni Lily ng sopas at sa labas ay naririnig nila ang pagdiriwang ng lahat ng tao. Nagpasalamat si Lily sa kabayanihan ni Yuji, at tinanong siya kung bakit niya iniligtas ang bayan gayong wala naman siyang kaugnayan sa mga tao dito. Dahil dito naalala ni Yuji ang nakaraang buhay niya noon, at di nagtagal nilisan niya ang bayan ng walang nakakaalam, at pinili niyang hindi na magdulot ng eksena sa mga tao.
Kinabukasan, nakita ni Lily ang lalagyan na ginamit ng salarin at ibinahagi ni Aegis na may hinala na siya kung anong organisasyon ang nasa likod nito, samantalang si Yuji ay nakarating na sa susunod niyang destinasyon. Nang makarating sila Yuji sa lungsod ng Kilia, hiniling ng mga alaga niyang slime na bumili siya ng karne para sa kanilang kakainin ngayong araw. At habang sila ay kumakain, narinig nila ang tunog ng kampana mula sa simbahan, at sinabi ng tindero na naroon daw ang sikat na pari mula sa Central City. Kinalaunan, nagpas siyang magparehistro si Yuji sa isang adventurer guild sa bayan ng Kilia. Sa una ay nag-aalangan ang receptionist na tanggapin siya sapagkat isa lamang siyang tamer, ngunit pinayagan din naman siya nito nang malaman na angkop siya para sa mahihirap na gawain. Habang tumitingin si Yuji ng mga quest, nilapitan siya ng tatlong adventurer, isa dito ay si Lisa at hinikayat siya nitong sumali sa kanilang grupo, subalit may pag-aalinlangan pa din si Rhodis sa ating bida dahil isa lamang itong tamer. Agad na binara ni Tina si Rhodis, dahil may balitang lahat ng nagiging kagrupo nito ay palaging nawawala, at kung hindi papayag si Rhodis na hindi pasalihin si Yuji ay tatanggalin nila ito, kaya't sa huli ay pumayag din si Rhodis. Ang kanilang misyon ay hanapin ang isang Earth Dragon, at nang sila ay patungo na sa kanilang destinasyon, inutusan ni Yuji si Proud Wolf at ang mga slime na mag-scout sa kanilang dadaanan. May namataan si Proud Wolf na mga halimaw kaya't agad niya itong inulat kay Yuji. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga kagrupo na may mga halimaw sa daan 2 kilometro ang layo. Nanguna si Rhodis papunta sa mga halimaw, at bago pa makaatake si Yuji naunahan siya ni Rhodis at ito ang tumapos sa buong grupo ng mga halimaw, at namangha sila sa kakayahan ni Rhodis. Kinagabihan nagpa siya silang magpalipas ng gabi sa tabi ng ilog, tinanong nila Tina at Lisa kung paano natuto si Yuji ng scouting ability, pahayag ng ating bida na wala sa kanyang nagturo at natutunan lamang niya ito ng mag-isa. Subalit sumingit si Rhodis at sinabing kailangan na nilang magpahinga, at inatasan niya ang bawat miyembro na maghalilihan sa pagbabantay sa kanilang pagtulog. Bumalik ang eksena sa nakaraan, pagkatapos ni Yuji magising sa bagong mundo na diskubre niya ang kanyang mga stats, at ang isang slime na nagdala sa kanya sa bahay ng isang grimoire. Pagpasok niya sa loob, tumambad sa kanya ang napakaraming slime at lahat sila ay gustong maging amo si Yuji. At nang matame niya ang mga ito, mabilis na lumawak ang kanyang kaalaman dahil ang mga slime na ito ay pinag-aralan ng lahat ng kaalaman sa mga libro, at ito ang nagbukas kay Yuji upang maging ganap na sage. Ginising si Yuji ng kanyang mga slime at sinabing si Rhodis ay tumakas sa pagbabantay nito, at ipinaalam din sa kanya na pati sila Tina at Lisa ay nawawala. Ang dalawa pala ay palihim na sumusunod kay Rhodis dahil hindi nila maiwasan ang maghinala dito, subalit nakaramdam si Rhodis at sila Tina at Lisa ay naghahanda na sa posibleng laban, ngunit ang slime ni Yuji ang inatake ni Rhodis at mabuting binaliwala lamang nito. Nang makarating si Rhodis sa kanyang tunay na kuta, ipinaalam nito kay Tatang na meron silang 2 dalagitang mabebenta bilang alipin, at dito napag-alaman ni Yuji na ito ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kakampi nito. Sinubukan ni Tina at Lisa na tumakas subalit aksidenteng napatid nila ang alarma, mabuti na lamang ay nagkunwari sila Proud Wolf at ang mga slime na malaking halimaw, upang mapuko ang atensyon ng mga bandido sa kanila, at sa huli ay nagdesisyon ang leader nila na umatras na lamang. Dito na nagplano si Yuji na gumawa ng aksyon, at ang kanyang mga slime ay pinalibutan ng kuta nila Rhodis at sabay nagcast siya ng ranged frost, kaya tuluyang nagyelo ang buong kubo ng mga bandido. Pagkatapos nilang mahuli ang leader ng bandido, nakilala nila Lisa ito bilang si Gelios, isang notorious na kriminal sa lugar na ito, at dahil malalim na ang gabi napagpasyahan nilang magpahinga muna, at nagulat sila Tina at Lisa dahil ang mga slime ni Yuji ang naghanda ng kanilang matutulugan. Habang mahimbing ang tulog ng dalawa, naalala ni Yuji ang sinabi ni Gelios tungkol sa Blue Moon of Salvation, napagtanto niyang may kinalaman ang grupo nito sa pag-atake ng mga halimaw sa Fastan, at palaisipan pa din sa ating bida ang sinabi ni Gelios na kalamidad. Habang sila Yuji ay naglalakbay, isang malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa kanila. Sinabi ni Tina na malapit na sila sa Delight Canyon at may sabi-sabi na ang hangin na nanggagaling dito ay mula sa isang Earth Dragon.
Dahil sa sipag ng mga slime ni Yuji na mag-scout sa kanilang mga dadaanan, humanga sila Tina at Lisa sa kakayahan ni Yuji, kaya naman naalala niya ang mga panahon na una siyang sumali sa guild. Labis na nagulat si Rezen sa pambihirang kakayahan ni Yuji dahil nagagawa niyang mag-cast ng spell na wala man lang incantation, at lahat ng pagsusulit ay kanyang naipasa kaya naman nalaman ni Yuji na hindi siya basta pangkaraniwan na tao pagdating sa mga mahika. Nilimitahan ni Yuji ang kanyang kapangyarihan na ipinapagamit sa mga slime, nang sa ganon ay maiwasang magulat sa kanya sila Tina at Lisa. Subalit hindi pa din makapaniwala ang mga ito dahil nagawang talunin ng mga alaga niyang slime ang malalakas na mga halimaw. Biglang dumilim ang kalangitan, at sa kabilang dako pinag-usapan ni Rayard at Father's Tale, ang matagal ng hula na nakasaad sa libro at ito ay may kaugnayan sa Blue Moon na maghahatid ng matinding sakuna sa mundo. Samantala nakatanggap si Yuji ng ulat mula kay Proud Wolf, na may lumitaw na isang malaking dragon sa kanilang likuran at 1 kilometro ang layo, kaya naman minabuti nilang magmadali papuntang kanyon. Inutusan ni Yuji sila Proud Wolf na talunin ang lahat ng halimaw sa kanilang madadaanan, at sa pagpapatuloy nila Yuji bigla silang hinarang ng Earth Dragon. Nagpas siyang harapin ito ni Yuji, at gumamit pa din ng mga mahihinang atake upang hindi mahalata nila Lisa ang kanyang tunay na lakas. At dahil hindi gumana ang kanyang plano, si Yuji ay na-corner ng Earth Dragon mula sa paparating nitong atake, saktong humihip ang malakas na hangin na may kasamang alikabok, at ito ang nagbigay daan sa kanya upang tapusin ang Earth Dragon gamit ang Hellfire. Dahil hindi nakita nila Tina at Lisa ang nangyari, inakala nilang ginamit ni Yuji ang mga mineral sa ilalim ng lupa upang lumikha ng pagsabog. Kinalaunan bumalik sila Yuji sa guild upang iulat na natalo nila ang Earth Dragon, bilang patunay inilabas nila ang bungo nito maging ang nahuli nilang bandido na si Gelios. Bilang gantimpala binayaran sila Yuji ng mahigit kumulang na 14 na milyong ginto. Gayunpaman hiniling ni Reynard na sumama si Yuji sa kanilang pagpupulong patungkol sa lumitaw na Blue Dragon. Iminungkahi sa kanya ni Reynard na i-drawing ang Blue Dragon, at gamit ang photography ipinakita ni Sura ang detalyadong itsura ng Blue Dragon. Ibinunyag ni Father's Tale ang lagim ng Blue Dragon na nakasaad sa libro, ito ay may kakayahang magwasak ng kontinente sa loob lamang ng 3 araw. Kinilabutan ng lahat sa kanilang narinig, kaya tinanong ni Reynard kung paanong natalo ang Blue Dragon matagal na panahon na ang nakakalipas. Sinabi ni Father's Tale na may isang bayani ang may lakas na katumbas ng mga Diyos ang tumalo sa dragon, gayunpaman ang impormasyon ay hindi malinaw sapagkat sa nawalang pahina ng libro. Naalala ni Reynard nang mangyari ang lunar eclipse, isang ritual ang isinagawa sa capital city 30 taon na ang nakakalipas, at ito ay maaring may kaugnayan sa paglitaw ng asul na dragon, subalit sinabi ni Father's Tale iyon ay isang banal na seremonya, at walang kasiguraduhan kung may kaugnayan ang dragon doon. Muling dumilim ang kalangitan at ang lahat ay natakot, ipinaalam agad ni Yuji na nakita ng kanyang mga slime na muling lumaki ang Blue Dragon, kaya't idineklara na ni Reynard na kinabukasan ay aatake na sila sa Blue Dragon. Habang si Yuji ay naghahapunan kasama ang kanyang mga slime, lumapit sila Tina at Lisa at sinabi sa kanya na sasama din sila sa paglaban sa Blue Dragon. At nang makaalis ang dalawa, inimbitahan siya ni Father's Tale sa simbahan at ibinigay sa kanya ang isang punyal, nang sinuri ito ni Yuji nalaman niya na ito ay ang Knife of Keshiz. Nagtataka si Yuji kung bakit sa kanya binigay ang punyal, sinabi ni Father's Tale na ito ay bilin sa kanya mula sa isang divine message. Bago matulog si Yuji, nangangamba siya dahil maraming tao ang masasawi sa kanilang kahaharapin, kaya naman naalala niya ang mga sinabi ni Rezen at nagdesisyon na lalabanan niya ang dragon ng buong lakas. Hindi na hinintay ni Yuji ang umaga at agad na tumungo sa dragon ngayong gabi, at gamit ang kanyang slime nagcast siya ng spell transfer upang makapagbuga ito ng Hellfire papunta sa Blue Dragon. Subalit walang epekto ito sa Blue Dragon, at lalo lamang nagalit ito at nagpakawala ng mga laser sa paligid, mabuti na lamang ay nagawa ni Yuji na makadepensa. Napansin ng slime ni Yuji na lalo pang lumalaki ang Blue Dragon, kaya nagdesisyon si Yuji na gamitin ang Knife of Keshiz at lumapit upang makakuha ng tamang posisyon.
Pagdating niya sa ibaba ng dragon, sa pamamagitan ng slime lumikha siya ng barrier upang depensa sa pag-atake ulit ng dragon, at gumamit siya ng jump boost sa katumungtong sa mga physical barrier upang makapunta sa itaas. Binaon niya ang punyal sa mata ng dragon, at saka nagpakawala ng hellfire sa dulo ng punyal at matagumpay niyang napinsala ang dragon. Subalit hinampas siya ng buntot ng dragon, napansin niya na mauubos na din ang kanyang mana at ang halimaw na ito ay hindi na siya binigyan ng pagkakataong bumangon, at patuloy na bumubuga ng asul na sinag sa ating bida. Sa mga oras na ito limitado na ang magiging galaw ni Yuji, kaya naman naghintay siya ng tamang pagkakataon, at nang tumigil ang dragon nagcast siya ng divine spell na talaga namang nagpabagsak dito. Tinawag niya si Proud Wolf upang siya ay mabilis na makalapit sa halimaw, at muling binaon ang punyal at tuluyan niyang pinugutan ang ulo ng dragon gamit ang hellfire. Kinabukasan binalita ni Rayard kay Yuji na umalis na si Father's Tale sa bayan, dahil nakatanggap daw ito ng banal na mensahe na napatay na ang Blue Dragon. Gayunpaman, sinabi ni Rayard kay Yuji na kung kailangan lamang nito ng tulong, maari siyang umasa ng suporta sa kanilang guild. Nilibre nila Tina at Lisa si Yuji dahil hindi natuloy ang kanilang grupo sa paglaban sa Blue Dragon, gayunpaman tinanong ni Lisa kung anong plano ni Yuji sa susunod. Sinabi ni Yuji na balak niyang magpatuloy sa paglalakbay, iminungkahi ni Lisa na maaari siyang pumunta sa bayan ng Ricardo dahil masasarap daw ang mga pagkain doon. Nagpa siya nang umalis si Yuji at nag-iwan ng slime sa dalawa bilang pag-iingat. Habang sila ay naglalakad sa kagubatan tumawag sa kanya si Dryad at gusto nitong sila ay magkita. Nang magkita sila ni Dryad, pinakita sa kanya nito ang mga mushroom na tumubo. Ito ay galing sa dugo ng Blue Dragon na pinatay ni Yuji kagabi. Ipinaliwanag sa kanya ni Dryad na ang mga mushroom na ito ay pwedeng gawing potion na kayang mag-restore ng mana, kaya inutos ni Yuji sa mga slime na kumuha ng mga kabute. Sinubukan ni Dryad gumawa ng potion gamit ang blue mushroom, subalit bigo siya dahil nagiging pula ito pagkatapos isalin. Iminungkahi ni Yuji na idaan ito sa distillation process, kaya naman gumawa siya ng distiller at water purification slime upang maging mas concentrate ang solution. Namangha si Dryad sa kaalaman ni Yuji, at naalala niya ang una nilang pagkikita. Doon natagpuan siya ni Yuji sa isang puno at sinagip siya sa pamamagitan ng mana transfer. Napag-alaman nila na ang pulang bato ay ang sumisipsip sa enerhiya ng kagubatan, at saka pinatay niya ang mga halimaw na galing dito. Bilang pasasalamat lumikha si Dryad ng mga bulaklak para kay Yuji. Napansin ni Yuji na kakulay ng redstone ang nagawa ni Dryad na potion. Ipinaliwanag ni Dryad na maaaring ang redstone ay naglalaman ng Dragon Grace, at ito ay nakukuha lamang sa mushroom na galing sa bangkay ng dragon. Ipinaalam ng mga slime na tapos na ang pagdestil nila ng solution, at naging masaya si Dryad dahil matagumpay silang nakagawa ng mana potion. Nagpatuloy na sila Yuji sa paglalakbay patungong Ricardo, subalit nalihis sila ng landas ng may maamoy na tao si Proud Wolf. Napadpad sila sa kabahayanan sa gitna ng gubat, at ang mga residente ay may kakaibang mga ngiti at titig. Ang pinuno ng lugar ay malugod silang tinanggap at inalok si Yuji ng makakain. Hinainan sila ng kalahating tinapay at alak, subalit magalang na tumanggi si Yuji sa alok at tinanong siya ng pinuno kung bakit siya napadpad sa lugar nila. Sinabi ni Yuji na patungo siya sa Ricardo ngunit naligaw sila dahil sa hamog. Kinalaunan ay nakaalis na din sila Yuji, at hindi pa din mawala sa isip nila ang baryo na iyon dahil kakaiba ang mga tao at malungkot ang paligid. Samantala ang pinuno ng baryong Mesaya ay nakikipag-usap sa isang orb, at inulat nito na ang Dragon Grace ay aanihin na kinabukasan sa Dryad Forest, alang-alang sa Blue Moon of Salvation. Nang makarating sila Yuji sa Ricardo, hindi nila inaasahang sobrang lamig ng panahon kaya gumamit si Yuji ng insulation barrier upang panlaban sa ginaw. Nalaman niya sa mga tagapagbantay na may bagyong tumama sa kanila 10 araw na ang nakakalipas. Nang tanungin ang kanyang sadya, sinabi ni Yuji na napabisita siya sa Ricardo upang mag-food trip. Nirekomenda sa kanya ng guard na bisitahin ang Tiger's Flame Pavilion, ang pinakasikat na kainan sa bayan ng Ricardo,
subalit pagdating nila doon humingi ng punmanhin ang receptionist na sarado ang restaurant dahil sa kakulangan ng panggatong. Dahil desidido si Eugene na matikman ang kanilang mga luto, siya na mismo ang nagboluntaryong kumuha ng mga panggatong para sa kanilang pagluluto. Inilabas ni Yuji ang palakol at nagdagdag ng konting mahika, naputol niya ang maraming puno sa isang was-iwas lamang. Sumunod ay inatasan niya ang kanyang mga slime na gumamit ng slime moisture absorption, matagumpay nilang napatuyo ang mga kahoy at dinala na ito sa restaurant. Sinuri ng chef ang kahoy niyang dala, subalit hindi nito nagustuhan dahil masyado itong tuyo kaya naman inutusan niya si Sura na basain ito upang makuha ang panggatong na tamang-tama. Namangha ang chef nang muling suriin ang panggatong, kaya agad nitong sinubukan ang mga kahoy at pumasa nga sa pamantayan nito, kaya ibinigay na din ni Yuji ang isang damakmak na mga panggatong. Hindi na nagsayang ang chef ng oras at agad nang pinagluto si Yuji, siya ay pinaghanda ng chef ng special na steak, at nang matikman ito, parang feeling niya ay abot langit ang lasa nito. Matapos niyang kumain, sinabi ni Yuji na siya ay babalik bukas upang matikman pa ang ibang delicacy ng restaurant, subalit sinabi ng babae na may problema din sa panggatong ang buong bayan. Kaya naman nagboluntaryo ulit si Yuji, at nangakong siya ay babalik kinabukasan. Pagdating ni Yuji sa guild kinuha niya ang firewood quest at pinayagan naman siya ng receptionist, at agad na siyang pinatungo sa pinakamagaling na lumberjack sa bayan. Sinabi sa kanya ni Wadka kung gaano katindi ngayon ang pangangailangan ng bayan ng Ricardo sa panggatong, kaya naman tinanong ni Yuji kung bakit hindi sila magpatulong sa katabi nilang baryo. Sinabi ni Wadka na matagal nang abandonado ang baryong Mesaya, kaya naman napaisip si Yuji nang marinig ito, at nang subukan ni Wadka ituro ang trabaho bigla na lamang pumutol si Yuji ng napakaraming puno. Nagulat si Wadka sa kayang gawin ni Yuji hanggang sa pagpapatuyo ng kahoy gamit ang mga slime, kaya't makalipas ang isang oras, napakaraming naipon ni Yuji at dinala na nila ang mga nakolektang kahoy sa guild. At dahil wala ng espasyo sa loob ng guild, inilagay ni Yuji sa labas ang 5 toneladang kahoy na nakuha ng kanyang mga slime, at pinagpatuloy ang pagpuputo ni Yuji hanggang hapon habang ang dalawa niyang kasama ay hindi makapaniwala. Kinabukasan pinaghanda sila Yuji ng Angus cattle stew, at sa unang pagtikim niya nito sumabog ang kanyang kamalayan, at ito na ata ang pagkaing hindi niya malilimutan sa habang buhay. Nais ulit matikman ni Yuji ang putahe na ito, subalit sinabi na ang damo na pampalasang ginagamit dito ay ubos na, at nakukuha lamang ito sa lugar na sinasalanta ng halimaw. Agad nang pinatungo ni Yuji ang kanyang mga alaga sa nasabing lugar, at ang lahat ay ganadong hanapin ang isang halimaw. Sinabi ni Yuji kung saan naninirahan ang ganitong klaseng halimaw, hanggang sa nakainkwentro sila ng isang greedy boar. Agad na nilang tinodes ang halimaw at umabot pa sa 50 ang kanilang mga napatay, subalit isang misteryosong orb ang natagpuan ng mga slime at kanilang inimbestigahan ito. Naramdaman ni Yuji na may kaunting mahika ang nanggagaling dito, napagtanto niya na isa itong Dragon Grace na sumisipsip ng enerhiya mula sa kagubatan. May hinala si Yuji na ang mga orb na ito ay may kinalaman sa paglamig ng lugar dito, kaya naman kanya itong sinira at inutusan ang kanyang mga slime na maghanap pa. Natuklasan ni Yuji na mahigit 100 ang bilang nito at nagkalat ng pabilog sa kagubatan, wala mang napapansing kakaiba ang kanyang mga slime, subalit ramdam ni Yuji na may kahina-hinala sa kagubatan. Dali ang pinalikas ni Yuji ang kanyang mga alaga sa kagubatan, at kahit na mabigat kay Dryad ang gagawin ni Yuji, pumayag pa din itong pasabugin ng ating bida ang kagubatan. Nagcast ng Hellfire si Yuji upang masira ang gitna ng kagubatan, at sa pagkawala ng usok, pinuntahan nila ito upang imbestigahan at natuklasan nila ang isang kakaibang lagusan. Nang matuklasan nila Yuji ang lagusan, nagdesisyon siyang imbestigahan ang underground at inutusan niyang manatili si Proud Wolf at Dryad sa itaas para sa kaligtasan ng mga ito. Sa kanilang paggalugad ng lugar, nakita nila ang isang napakalaking modernong makina at ang mga posibleng magic stone kaya hinala ni Yuji na isa itong pagawaan ng mga redstone. May dumating na 2 tao upang suriin ang nasirang makina. Pagkaalis ng mga ito inutusan ni Yuji ang mga slime na sundan ang mga ito,
at gumamit siya ng invisibility upang hindi sila makita. Ipinaubaya ni Yuji sa kanyang mga slime ang pag-imbestiga sa ilalim, hanggang sa nakarating ang mga ito sa isang pintong bakal at inutusan sila ni Yuji na ibaba ang dalawang lever upang magbukas ang pinto. Habang patuloy sila Yuji na sumusunod sa mga slime, nagulat sila nang bumalik lamang sila sa baryong Masaya at ang kanyang mga alaga naman ay lumabas din lang sa loob ng baryo. Natagpuan ng mga slime ang grupo ng mga kulto na hinihinalang miyembro ng Blue Moon of Salvation, at naroon ang kanilang pinuno na nakausap din ni Yuji kamakailan. Narinig nila Yuji na Source of the Curse ang tawag nila sa makinang gumagawa ng mga redstone, at ang pinuno ng mga kulta ay nagpatawag ito ng isang pagpupulong sa lahat dahil sa problemang kinakaharap nila. Hinala ng pinuno ng baryo na ang dahilan ng pagkasira ng Source of Curse ay isang bumagsak na bulalakaw, at nag-utos ito sa lahat ng miyembro na kolektahin ang mga natitirang orb sa kagubatan at patayin ang sino mang makakakita sa kanila. Naalarma si Yuji nang marinig ito at nagutos sa mga slime na palibutan ang baryo, habang sila Sura naman ay naatasang magsiyasat sa loob upang alamin kung may ibang tao na hindi kasapi ng kulto. Subalit nalaman nila na puro kulto lamang ang nasa baryo, at sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang silid-aklatan. Pinakolekta ni Yuji ang lahat ng aklat at dokumento na maaring ebidensya, habang ang ibang slime naman ay nakahuli ng dalawang kulto ngunit agad na nagpakamatay din ang mga ito. Gayunpaman ang mga slime ay nakahanap ulit ng pintong bakal at ayaw ding bumukas, hanggang sa napansin nila na ang mga kandila ay konektado sa pinto, kaya gumamit si Yuji ng hangin upang mamatay ang mga kandila at tagumpay na bumukas ang pinto. Natuklasan nila na ang silid na ito ay naglalaman ng mga kayamanan, hanggang isang kulto ang dumating at nakitang wala na ang mga kayamanan, kaya't agad na nagulat ito sa kanilang pinuno na may nagnakaw ng kanilang pondo at dokumento. At sa mga oras na iyon hindi na din nila makausap ang ilang pa nilang mga miyembro, kaya't naghinala na ang pinuno na ang lahat ng nangyayari ay pakana ng isang tao. At dahil wala na silang magagawa upang pigilan ang mga nangyayari, sinabi ng pinuno na kailangang ma-activate ang cleansing fire upang masunog ang buong kagubatan kasama na ang baryo, nang sa ganon ay hindi makatakas ang magnanakaw at maiwasan ang pagkalat ng ebidensya patungkol sa kanila. Upang mapagana ang cleansing fire nagpakamatay ang mga natitirang mga kulto, agad na inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na magsama-sama upang mapalikas niya ito sa baryo. Agad na gumawa si Yuji ng ilang layer ng mga magic barrier upang pigilan ang pagkalat ng cleansing fire, at dahil ito ay may taglay na black fire, pinasundan niya ito ng total isolation array na halos umubos ng kanyang mana. Pinagpatuloy ng ating bida ang pagpigil sa napakalakas na itim na apoy, at hindi alintana ang pagkaubos ng kanyang mana, at sa huli matagumpay niyang napigilan ang sakuna. Kinalaunan pagka-uwi ni Yuji sa Ricardo, ang lahat ay nag-aalala sa kanya dahil gabi na nang siya ay makauwi. Inakala din ng mga residente na ang naganap na mga pagsabog ay sanhi ng bulalakaw. Kinabukasan tumigil na din ang pag-ulan ng nyebe, at ang lahat ay inaabangan si Yuji sa restaurant dahil isang selebrasyon ang ipinagdiwang upang pagkilala sa kanya. Sa wakas ay matitikman na din ni Yuji ang ipinagmamalaki ng bayan ng Ricardo na Angus Herb Stew. Sa kanyang pagtikim naglakbay ang kanyang diwa at sa sobrang sarap ay nawalan siya ng malay. Kinagabihan nagising si Yuji at sinubukan niyang basahin ang mga scroll na kanilang nakuha, subalit ang mga sulat ay unti-unti nang nabubura, at maliban lamang sa isang scroll kung saan nakalista ang pangalan niya sa mga target ng Blue Moon of Salvation. Samantala may dalawang assassin ang sumalakay sa isang kuta at maaaring ang sunod na target nila ay si Yuji. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.